faithful servant. Tandaan natin mga kapatid, hindi lang dito sa pulpit, ayaw ko nga dito kung nga tutuusin, medyo iba ang sitwasyon dito. But praise God, because of His faithfulness, nakakatayo tayo, So hindi lang dito sa pulpit, hindi lang kapag meron tayong mga activities, Hindi lang pag may mga ministry activities tayo, may mga schedule ka. Dapat makikita ito sa bawat ginagawa natin. Dapat nakikita ang Panginoon sa bawat ginagawa natin. Sa bahay, very classic example yan. Sa bahay natin, faithful ba tayo? Pag tayo ba ay tapat ba tayo sa mga task na binibigay sa atin? May mga role tayo sa bahay, di ba? Lalo na yung mga bata. Nung bata ako yung taga-pakain ng mga alagang hayop sa bahay. Tabing bahay, hindi sa loob. So, tinitingnan ng Lord, faithful ba tayo sa mga gawain natin? Sa school, Tapat ba tayo? Are we always doing our best? Sa mga priorities natin, sino ba yung una sa buhay natin? Ito pa, yung sa ating mga salita o pananalita. Nakikita ba yung pag-ibig ng Panginoon sa mga pananalita natin? Yung mga maliliit na obedience na ginagawa natin, na madalas walang nakakapansin, mahalaga yun sa Panginoon. Itong week po na to, I just finished my 1 week sa trabaho ko. At grabe po, first time for the last 8 years na yung pagpasok sa trabaho ay mahigit 1 oras. At yung pag-uwi, mahigit 2 oras. Sabi ko nga kay PJ, nung kita-kita kami nung Thursday ng gabi, sabi ko, grabe. Mas napagod pa ako sa pag-drive pa uwi mula sa ilang kilometro lang yun, 12 kilometers lang ata. Kaysa yung galing ako ng Qatar na 8 oras ako nagtrabaho. So, may mga challenge po, Marami tayong kinakaharap na challenges, but we have to remain faithful. The next day, nag-bus ako. Kasama ko si Ate Presi. At walang, napansin ko, walang regard sa babae yung mga tao sa bus. Babae ka o bahala ka. Basta, kung nauna ako, nauna ako. Pero tinatanong ko yung sarili ko, kung ako ba yung nakaupo, pag may dumating pang babae, tatayo ako. Sabi ko, Lord, tatayo ako. At si Ate Presi pumupwesto doon sa gilid, may isang mamang malaki. Nagagalit siya kay Ate Presi, bakit pa doon siya tumayo? Yung unang reaction ko, parang naggalit ko ako sabi ko, babae yan Hindi na siya sumagot. Sabi ko, babae yan, Brad. Tapos nakita niya, naglagay si Ate Presi ng So, praise God, The next day, hindi next day, the following week, siksikan talaga At siguro yung bag ko may nasasagi sa likod. Sinabayan ako, you can put down your bag. Ganun yung pagkakasabi. Sabi ko, Lord, talaga naman, May sinasabi yung kaaway sa isip ko. Pagsabihan mo, sabihin mo, mag-please naman siya sa'yo. Pero sabi ko, Lord, hindi. Pabayaan mo na. Tama naman siya So, ibaba ko na lang yung bag ko. At kinilamutan ko na nag-worship na ako sa isip ko, sa puso ko. So, sabi nga ni Tintin sa akin, marami pa yan. Masusubok talaga yung pagiging Kristiyano mo. Sa bus, sa metro. Little things na dapat nating consciously observe sa buhay natin. Mga kapatid. Hindi po natin masasabing Kristiyano tayo kung tayo ay pumapatol sa ganung mga bagay. Amen? So saan pa? Sa
Sa lahat ng bagay sa buhay natin, even yung maliliit na detalye ng buhay natin. Ngayon, inaangkin natin na tayo ay mga believers, right? Kung meron pang hindi, paanyaya ng Lord, tanggapin mo siya sa buhay mo ngayon. No? So that you will experience yung joy of serving Him. Amen. Alam ba natin na next week ay, anong celebration next week? Oh, Pentecost. Alam natin, pag June, Pentecost celebration. So next Saturday, Pentecost. Okay? So nire-remind tayo ng Panginoon na hindi po tayo makakapamuhay faithfully with strength and power without the Pentecost, without the Holy Spirit. Amen? So kailangan natin yung presence ng Lord. Sa lahat ng mga maliliit na aspeto ng buhay natin, kailangan natin ang Panginoon. Sa simpleng paghuhugas lang ng plato, yung lahat maliliit na bagay, napakaliliit na bagay, kailangan natin ang presence ng Lord. Minsan challenge yan lalo na sa mga kabataan. Kahit task na nila yon, talagang hindi po pwedeng hindi magrereklamo. So, inaamin natin, kailangan natin ng banal na Espiritu sa buhay natin. Amen. Walang kabuluhan itong pag-uusap na to without the presence of the Holy Spirit. Amen. So kung last week, ang pinag-usapan natin yung karakter, yung puso na isang servant, ngayon naman, ang pag-uusapan natin, practice of a servant. Paano natin ipapractice yung faithful heart na yan? Sabi nga ng Zechariah 4:6, wala po sa ating yan. Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. The Holy Spirit does not only empower yung ating preaching, He empowers even our obedience, okay? Humility, yung ating endurance, yung compassion, yung holiness, at yung pang-araw-araw nating faithfulness. Lahat yan ay dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumasa mga anak niya. Okay? Kaya yung message natin ngayon ay simple lang pero mabigat ito mga kapatid. Paalala lang. Ang tanong, Lord, paano ko isa sa buhay ang pagiging faithful sa calling na inilagay mo sa aking mga kamay ngayon? Bawat isang mananampalataya ay may calling. Totoo ba ito? Do you have a calling, mga kapatid? Lahat po tayo ay may calling. Okay? So yun po yung ating pag-aaralan ngayon. Paano tayo magiging faithful sa calling na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi na natin kailangang hintayin maging pastor ka pa, maging leader ka pa ng isang ministry, maging singer dito sa harap. Although alam ko maraming nangangarap, pero depende yon sa boses na binigay ni Lord. Amen? Hindi mo kailangan maging preacher o maging full-time muna bago maging faithful. Ang paalala ng Lord sa atin ngayong umaga, ang faithfulness begins kung saan tayo nilagay ng Panginoon at kung ano yung inilagay niya sa ating mga kamay. So, ang tanong, ano yung nilagay? Ano yung nasa kamay mo ngayon, kapatid? Panyo. Punasan mo yung pawis ni Bro Justice. May faithfulness dyan. Amen? So I believe 90% sa atin may hawak tayong phone. Phone na. Kung ano man yung inilagay ng Lord sa atin, kailangan natin faithfulness ng Panginoon. So that's bring us now sa ating salita ngayong umaga. Working what God has placed in my hands now. So hindi po tayo lumayo sa ating pinag-aralan last week. We are in the same book. Book of Acts chapter 20. Verse 24, ang sabi dyan, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy
and the ministry which I have received from the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So anong pinapagawa sa atin ng Panginoon? To testify the gospel of the grace of God. So bawat isa sa atin po ay witnesses. We have to testify. Wala pong pinipili. Lahat ng mananampalataya has to testify the gospel. So, that brings us to our first point ngayong umaga. Sabi po dyan, be faithful with what God put in your hands now. Yung ating pong point number 1. Be faithful with what God put in our hands now. Ang sabi sa Exodus chapter 4 verse 2, and the Lord said unto him, what is that in thine hand? And he said, a rod. Sino po yung kausap ng Panginoon dito? Si Moses. Ano si Moses? So paalala mga kapatid, bago tayo humingi kay Lord ng bigger calling, kadalasan tinatanong muna ng Lord sa atin, ano yung nasa kamay mo? Nangangarap ba tayo ng bigger task o bigger calling sa Panginoon? Bigger ministry? So bago natin marating yon, tinatanong ng Lord sa atin, ano yung nasa kamay mo ngayon? At yung kay Moses, rod lang, stick lang. Baka hindi pa nga makinis yun, Pero yung sa mga palabas, parang makinis, Ordinary stick, yung hawak ni Moses. Pero, nung isinuko niya ito sa Panginoon, naging malaking instrumento para sa deliverance ng Israelites during that time. And I believe everybody here knows that story. Di ba? Ang daming pinagamitan ng rod na yon. No. Nasa rod ba yung kapangyarihan? Wala. Nasa Panginoon. The moment na isinuko niya, ipresenta niya sa Panginoon yung hawak niya, naggamit yon sa maraming katagumpayan. So kung ano man yung meron ka ngayon, ano man yung hawak mo ngayon, isuko natin sa Lord, ipagkatiwala natin sa Panginoon. At gagamitin niya ng Lord. Makikita mo yung katagumpayan ng Panginoon sa buhay mo. Stick lang mga kapatid, stick lang. Samantala ngayon, tayo? Smartphone. At yung phone natin, kaya nang basahin sa'yo yung hindi mo na nga kailangan magbasa nagsasalita na yung phone mo para sa'yo. Grabe ang power, Wanting more. Sabi ng Panginoon, kailangan i-testify natin and using our mobile devices, we can testify about our God. Hindi ka na limitado ng distance. Kahit sa Amerika, kahit sa Pilipinas, mula dito, kaya mo maabot yung taong sinasabi sa'yo ng Panginoon ay binubulong sa'yo ng Lord. Amen. So, binubuksan po ng banal na Espiritu yung ating mga mata ngayong umaga upang makita natin na walang anumang bagay na hawak natin o nasa ating posisyon na kapag isinorender mo sa Panginoon ay maliit. Nothing is too small. Lahat yan kagamit-gamit. So yung mga maliliit na bagay na yan, kayang i-turn ng Lord into simple gifts. Ordinary work man yan, or personal testimony into faithful service.
May hinahanap ako dito eh, pero hindi ko siya nakita. So mayroon isang kapatid na alam ko umatin na dito but nawala. And last few weeks, nagkakwentuhan lang kami. And marami siyang doubts. Marami siyang tinatanong. And syempre tayo ay matagal na dito. So I gave some advice. And she was so thankful, na-enlighten siya. At nag-guide natin sa trabaho. So ganoon, simpleng bagay, May ipapadala ang Lord ng mga tao sa buhay natin, yung nasa paligid natin. Magagamit natin yung ating knowledge, yung ating experience, yung ating testimony to be a blessing. Lahat ng mayroon tayo. Yung skills natin. No? May mga kapatid na magagaling sa may mga skillful sa maraming bagay. And minsan, tatawag ka sa kapatid to get their help to accomplish some things. At inaasahan ng Lord na hindi natin pagdadamot yung ating skills na yan. Yung iba po ay ayaw magsabi. Ay, ayaw ko sabihin na marunong ako dyan. Iistorbohin lang ako ni sister eh. Ito naman si Brad eh. Magkakabit lang ng kortina eh. Ako pa yung tinatawag. But those are opportunities, mga kapatid. Bawat encounter natin every day, let us consider that as an opportunity. Okay? Para mai-witness natin, may pamalitan natin yung ating Panginoon. That's an opportunity to serve. Amen. So, use one thing God have already gave you. Ang sabi sa 1 Peter 4:10, as every man had received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. Every man received the gift. So wala po tayong pwedeng maging dahilan na sabihin mo sa akin, Bro Carlo, wala naman akong gift eh. Hindi ako magaling magsalita. Pero magaling ka mag-bake. Di ba? Yung na-bake mo, mai-share mo sa kapatid at mapapagsimulan niyo yung pag-uusap. Amen. Minsan, pagod tayo sa trabaho, Pero hindi yon dahilan para hindi tayo makapag-bless ng kapwa natin. At kagaya nga ng sinabi ko, kahit sa sa online messaging lang, we can deliver the message of God. And I started to make that habit na medyo naputo lang nung lumipat ako dito, but again this week I started sharing God's word on my FB feed ba yun? Feed ba tawag doon? Yung iba IG, hindi pa ako marunong, nagtitingin-tingin lang ako dyan. But may mga nagsishare din ng message ng Lord sa kanila mga IG o sa messenger. Minsan may mga lumalapit sa atin who needs a prayer. If your spirit is sensitive po, kapatid, minsan hindi na kailangan ng kapatid na magsabi na, bro, ipag-pray mo nga ako. The moment na nag-share sa yung kapatid, may problema, may challenges, you can immediately offer prayer. Automatic dapat sa atin yan. Kahit nasaan tayo. Yun yung kagandahan, Hindi na kailangan na sa isang formal na lugar tayo para makapag-pray. We can pray everywhere we are. Amen. Minsan sa lift, mabilisan. God bless you, bro. Tulungan ka ng Lord. Sinusubukan ko i-practice yan.
Yung ilang seconds sa lift, bati-bati lang muna sa una. Lalo na sa mga trabaho natin, sa building ng workplace natin. Araw-araw, halos makakasabay mo yung mga tao na yan. It's a wonderful opportunity. Bati lang muna. Suplado ba yung mga anak ng Lord? Dapat pala bati tayo mga kapatid. Ha? Smile, smile naman. Yung mga natutulog nating katabi, medyo sikuhin natin. Ha? Sayang, ano? Sayang yung message ng Lord. So ganun, ano? Yung pagiging honest natin sa ating mga trabaho, pwedeng gamitin ng Lord yun. Opportunity. Na magamit kung ano yung meron tayo. Amen. Next slide, please. Ayan, ang sabi dyan, God often begins with what is already in your hands. Ayan, basahin po natin. Look at your family, your work, your time, your gift, experience, testimony, and opportunities. Stop saying, I have nothing. Because with the Lord, we have everything, mga kapatid. Just ask the Lord, how can I use what I already have? Ano? Sabi niya, be faithful in your present responsibility before asking for bigger assignment. Use your current place as your training ground. Ang sabi po sa Matthew 25 verse 15, and unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To every man according to his several ability, and straightway took his journey. So ito po yung parable about the talents, no? Alam niyo yun? Yung may binigyan ng marami, ng iba't ibang level yung binigay. Ano? At dinodoble ng Lord kung nagiging faithful ka, kung ano yung pinagkakatiwala sa'yo. Kung maliit man yung hawak mo ngayon, maliit man yung position mo na ngayon, pagkatiwala mo to sa Panginoon, maging faithful ka sa bagay na yan, and God is going to double it up. Amen. So kung sino man yung nag-angarap ng race, ng promotion, yun lang. Hindi siya sekreto. Kailangan lang nating i-practice. Amen. So kapag nakita na natin na nasa kamay na natin at ginagamit natin ito to glorify God, pati yung mga ordinaryong duty na yan, pwedeng maging worship. So, ang sabi dyan, the Holy Spirit helps us see that nothing in our hands is too small when yielded to God. When we need His power to turn simple gifts, work, and testimony into faithful service. So, tandaan natin yung mga kapatid. And dahil dyan, tutubo po tayo sa ating point number 2. Ang sabi dyan, turning ordinary duties into worship. Colossians 3:23-24 says, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Usually po tayo, gusto natin magpa-impress. Especially pag bago ka sa kumpanya. You know? Gusto mong pakitang gilas. Ako gusto ko rin sana kaso walang tao sa opisina namin. Walang katao-tao. Lalo na nung Friday, excited daw pagpasok good. Wala. Parang good, walang tao. Wala kang mabate. So, sabi dyan, lahat ng ginagawa natin, gawin natin, ng buong puso, ng buong pasasalamat sa Panginoon. Dahil alam natin, makakatanggap tayo ng regalo galing sa Panginoon.
alam natin na yung Diyos nating pinaglalikuran ay tapat. So, hindi lang po sa pag-aawitan dito ang worship. Ang sabi diyan sa salita, whatever you do. When you do it for God's glory, it becomes worship. Yung simpleng pagtulong sa isang kapwa, pagtawid ng kalsada, worship yun. Nakikita yun ng iba. At yung mga little kindness na yun, ay worship sa Panginoon. Kaya wag po tayong kahit busy tayo dito kanya-kanya, Pero bilang mga anak ng Panginoon, maging iba po yung ating mindset. Marami sa atin, umiiwas sa mga message ng mga kamag-anak sa Pilipinas. Mangutang lang yan eh. And I had, may experience ako ng isang araw. May nag-message sa akin. Kumusta nung, parang, kumusta na kuya? Isa po yan sa mga pinsan ko na addict. So, hindi ko sana sasagutin. Pero sabi ng Lord, paano makakarating sa akin yan kung hindi mo siya kakausapin? So, sinagot ko. Tama nga, sabi niya. Pahiram naman ng requirements. Alam mo sa atin, di ba? Pag nawawalan ka ng work, pag nag-apply ka ulit, kailangan bago lahat ulit yung requirements. Sabi ko, paano kaya yun? So, minessage ko yung kapatid ko, sabi ko, padala mo naman siya ng pang-requirements. Sabi ng kapatid ko, kuya, hindi ko nga pinapansin yan eh. Gusto pumunta niyan dito sa bahay, nagdadahilan ako. Kasi, addict na talaga yan eh. Sabi ko, bigyan mo lang. Bigyan mo lang. Okay? And God will lead me or guide me kung paano ko siya kakausapin. That is an opportunity. Hindi naman porke nag-message sa atin mangungutang na agad. Although kadalasan, o manghihingi agad. At least yung utang, nangungutang Yung iba hingi Mag-message, kuya, kumusta? Ito nga pala yung GCash ko. Hindi, walang sinasabi, pero nagbigay ng GCash. Ano kaya ibig sabihin nun? Anyway, sa bahay natin, marami tayong maliliit na ginagawa dyan that we can turn into worship. If we love what we do for God's glory, it becomes worship. Hindi mo kailangan magandang boses. Kapatid. Ako gusto ko rin sanang kumanta dito pero medyo talagang sasayaw na lang siguro pero aranganin pa rin. But praise God, marami tayong kakayahan. Maraming binigay ng kakayahan ng Panginoon sa atin para maging pagpupuri sa Kanya. So, ang dami pong pwede natin gawin. And yung aking pong dating trabaho, grabe. Ang aking task doon, hindi ko na malaman kung kanino talagang gagawin yan. But God has taught me to be patient. Sinasabi ng boss ko minsan, hindi mo na kailangang kausapin yan. Hindi mo na yan scope. Lumapit sa'yo umaasa na makakukuha ng tulong galing sa'yo. So, wag natin ipagdamot kung ano man yung skill na meron tayo, kung ano man yung alam na meron tayo. Lumapit sa'yo Amen. Mahirap naman yung walang lumalapit sa'yo. Feeling mo isolated ka, di ba? Boring naman lalo yun, di ba?
In any case, God is going to give us wisdom. I-guide naman tayo ng Lord. Kasi hindi naman tayo mga uto-uto, mga kapatid, di ba? Hindi naman tayo madaling lukuhin. The Lord is going to speak to us and guide us. Papaano natin i-deal yung isang bagay o yung ating kapwa. Amen. Pero kagaya nga ng pinag-aralan namin ng OHB namin, lahat ng yan baliwala kung walang pag-ibig. At yung source ng ating pag-ibig ay yung ating Panginoon. Amen. So, ordinary duties, God or the Holy Spirit can turn it into worship. So, wag nating mamaliitin yung ating mga task, yung ating mga role. Because if we faithfully do it with gladness and joy for the Lord, it becomes worship to the Lord. Daig pa niyan yung magandang boses na hindi talaga sa Lord. Amen? Amen. So sabi diyan, the Holy Spirit purifies our motives and gives joy when service feels unnoticed. So mahilig tayo ng attention. Pero ang paalala ng Lord, kunin natin yung attention niya every day. Attention ng Lord muna. So we need God to serve Him with excellence, humility, and consistency, not only when appreciated. Siyempre, masarap nang ina-appreciate, di ba? Pero ang the best na appreciation na dapat dinidesire natin yung appreciation galing sa Panginoon. Amen. So, ang kailangan natin ngayong week, a challenge natin for the week, bago mag-Pentecost, gumawa tayo ng isang bagay o isang duty natin, isa sa mga duties natin as worship. Practice natin ito, mga kapatid. No complaint, walang shortcut, but with prayer, and we put our excellent service sa bagay na yan. Give our excellence, give our best. Yan. Do your work properly even when no one is watching. Serve with excellence because Christ is your true master. Tandaan natin, wala mang nakakakita sa ating kapwa. God sees us every time. No? All the time. At home, help with a joyful heart. Sino dito yung mga kabataan to lalo na? Sino dito yung masaya na tumutulong sa bahay? Ha? Masaya. Sabi dyan, ha? Worship sa Lord yun. Pag naglilinis ng bahay at masaya ka. Ha? Naglalaban, masaya. Amen. Amen. Mukhang si Bro Jake lagi ang naglilinis ng bahay. Amen. Okay. Patience lang, bro. Matututo din yung mga kasama mo. At work, avoid laziness, dishonesty, and complaining. Okay? Lalo na ngayon, uso na nga yung work from home. So inaasahan siyempre ng companies natin na even wala tayong boss sa paligid natin, nagagawa natin yung ating duty. At nakikita po yan sa result, sa output. Nakikita yan sa output. And I believe tayong mga Kristiyano, tapat tayo sa oras ng trabaho. Kahit nasa bahay lang tayo. May mga kapatid tayo dito na all the way nasa bahay lang. Blessing actually yun eh. Isipin mo yung hirap ng pakikipagbuno sa Sabi ko, Lord, first time ulit. Talagang grabe yung adjustment. Nung Thursday po pumasok ako, about 50 minutes mula dito sa Alnada hanggang World Trade. Walang upuan po eh. Talagang
First time ko na naramdaman na manhid yung dalawang legs ko. Parang hindi ako makalakad. Sabi ko, ang tanda ko na talaga siguro. Sabi ko gano'n. Katandaan ba to? Yung tagal lang talaga yung pagtayo. Grabe. Tapos from the bus stop to my office, mga kulang-kulang 1 kilometrong lakad. Pero ang ganda na, parang na-lubricate siya. Pagdating ko sa office, medyo umokay na. So, practice lang. Pampalit din yun ng tiyan. Di ba? So, meron blessing. Kahit sa sakripisyo, paghihirap, tingin mo ang hirap, pero may blessing eh. Di ba? Sabi ko siguro sa loob na 1 buwan, mga 5 kilo, masaya na ako. Avoid laziness. Nung OHB namin, sabi kay Kuya, bawal ang tamad, di ba? Sabi ng Lord, huwag pakainin yung tamad. Sabi niya, Dad, ginawa mo lang yun, may verse. Anong verse? Anong verse, Kuya? Ha? Oo. 1 Thessalonians, nandun din yan. Pag hindi ka nagtrabaho, huwag pakainin. So tayong lahat inaasahan ng Lord. Gusto mo ng blessing? Gumawa ka sa Panginoon. Kala lang eh. Amen. So yung walang blessing, ibig sabihin tamad yan. Ganun lang naman, di ba? Yes or no lang eh. So, sino yung tamad dito? Ayan. Lahat blessed, ano? Walang tamad eh. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng Romans, no slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Bawal sa Lord yung tamad. No? Bawal ang tamad, mga kapatid. The Holy Spirit changes our motive. So ordinary duties became worship unto Christ. Maaaring nagsimula ka na iba yung motive mo. But God is going to turn it. Babaguhin ng Panginoon yung motibo natin sa mamagitan ng banal na Espiritu. At magiging pagpupuri yan sa Kanya. So we need His joy and strength to serve well even when no one notices. So pag tayo po gumagawa, dapat may kagalakan. Sabi nga, kung masaya ka sa trabaho mo, lalo kang nagiging matagumpay. Lalo kang nagiging efficient, nagiging effective. So baka may natutulog pa dyan, isingin nyo. Kawawa naman, di niya maririnig tong message. Ang worship na totoo, kailangan protektahan ng daily habits with God. Yung calling natin, dapat maprotektahan natin yan. Hindi tayo pwede magpabaya. So, tanungin po natin ang ating mga sarili. Yung mga ginagawa natin, para ba to sa praise or applause ng tao? Or para i-glorify to worship natin ang Panginoon? So, hindi naman bawal magpasikat, pero magpasikat tayo for God. Na sa ginagawa natin, si God ang nag-glory. Amen. So, kailangan natin protektahan yan. Yung calling na meron tayo. By practicing obedience, pagsunod, paggawa, ng walang reklamo. So we need to build daily habits to protect our calling. Sabi ng Daniel chapter 6 verse 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, may batas na ipinalabas ang hari. Bawal sumamba. He went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed, and gave thanks before his God as he did aforetime. So mapapansin nyo, did aforetime. Bago pa man nagkaroon ng batas na yon, ginagawa ni Daniel yung daily habit niya. 3 times a day,
nananalangin siya sa Panginoon. At nagpupurit, sumasamba siya sa Panginoon. Hindi siya nagsimula praying when the trouble came. Bago pa man nagkaroon ng problema, nagdadasal na siya sa Panginoon. Meron na siyang prayer habit. Kaya nung dumating yung problema, yung crisis, hindi siya nagpanic. No? At pinagpatuloy lang niya yung kanyang ginagawa daily with the Lord. Yung 3 times a day na prayer niya. Amen. Hindi natin kaya, mga kapatid, i-execute yung calling ng Lord kung every Saturday lang tayo lumalapit sa Panginoon. Or every Tuesday kung mayroon tayong prayer meeting. Ang sabi dyan, every day. At si Daniel ay 3 times a day. Ewan ko kung yung Daniel ko kung 3 times a day din. 3 times a day? 5 times daw. Praise the Lord. Kailangan natin, kahit man lang 10 minutes a day, mayroon tayong altar, mayroon tayong prayer time with the Lord. Mayroon tayong devotion, kahit man lang one chapter o 1 verse a day. At time to cry with the Lord, honestly, yung pagsuko natin sa Lord na, Lord, hindi ko talaga kaya kung wala ka. Kailangan natin yung habit na yan. Kaya mayroon tayong di ba? Ni-encourage tayo ng ating mga pastor. O yung devotion nyo, yung prayer nyo, yung word nyo. Sa akin, sa mga anak ko, ganun din. Halos magsawa na akong kakaremind. But we have to do our duty as parents to keep reminding our children for their devotion, their prayer. So, sino dito yung mayroong daily devotion? Examine natin yung ating mga sarili, mga kapatid. Hindi ko alam at hindi ko malalaman yan. But God knows. No? Kung mayroon tayong time para sa Kanya everyday. Unlike Daniel, handa siya. So kung gusto natin maging handa palagi, dapat mayroon tayong time with the Lord everyday. And with yung meron tayong hawak ngayon, yung technology na meron tayo ngayon, kahit malalayong kamag-anak natin, pwede nating abutin. Pwede nating sendan ng word, ng message from the Lord, prayer. Pwede nating sendan ng voice message. Iba rin pag voice message ang sisend mo sa kamag-anak mo. Naririnig nila yung boses mo. Sasagot din sila ng voice. Nakakatuwa, di ba? Parang magkausap lang kayo na magkaharap. Dati walang ganun lingguhan bago dumating yung sulat. At kung gigil ka doon, sasagot ka na sa sulat, after 2 weeks pa ulit, makakarating din doon sa sasagutin mo. By that time, bati na kayo. Ngayon po, instant Instant messaging, voice, text message. Sabi dyan sa Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against Thee. So, para maprotektahan din tayo sa mga temptations. Maraming temptations Yun nga lang sa bus nga, nakaka-tempt na So, kung wala tayong protection galing sa Panginoon, pwede tayong magkasala o magkamali. Maging bad testimony tayo sa nakapaligid sa atin. Next slide, please. Strong faith is built by repeated obedience. Marami sa atin, lalo na pagbago ka pa lang nakakatanggap sa Lord, excited ka
Yung iyong energy talagang nagsusore high. Excited ka, gusto mo, nandun ka kung saan man mayroong gawain. But it dies down kung hindi natin nasusundan ng daily habit with the Lord, or daily time with the Lord. So sabi dyan, set a regular time for prayer and Bible reading. Huwag niyo sabihin sa akin, bro, wala akong time, may busy, sobra. Pero may time tayo magbasa, mag-react, mag-like sa mga post ni kapatid. No? Excited tayo sa... Nawas na ba? Excited tayo sa mga balita na meron tayo. Do not wait until crisis before praying. Build habits before temptation comes. Protect your spiritual life from busyness, distraction, and compromise. Start small but be consistent. So ang key is consistency. No? 1 Thessalonians 5:17, sabi diyan, pray without ceasing. Ayan, mamimemorize natin yan. Ang iksi lang ng verse. Pero wag naman yan araw-araw yung verse mo. The Holy Spirit builds holy consistency in prayer, the word, and obedience. We need Him daily, not only in crisis, to guard our heart and calling. Amen. Sunod po, ang habit with God dapat mag-overflow at magresulta ng compassion sa mga taong malapit sa atin. So number 4 will be serving people near you before looking far away. So kagaya ng sinabi ko kanina, sino yung malapit sa atin, sino yung lumalapit sa atin, find a way to serve them. Okay? Wag tayong tumingin sa malayo, sabi ng Panginoon. Kung sino yung dinadala niya sa paligid mo, we have the opportunity to serve those people. Luke 10:33-34, but a certain Samaritan, as he journeyed, came with where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. So, kinwestiyon pa siya dyan, but nevertheless, gusto niyang tumulong dahil sa pagmamahal na meron siya. In Galatians chapter 6, verse 10, sabi niya, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. No? So, hindi lang all men, pero lalo na daw yung mga kapatid. Pero hindi limited sa mga kapatid. Kahit hindi mananampalataya, if we have the opportunity to do good to them, let's do good to them. Amen. May iba tayo sa kanila. Para madala natin sila sa Panginoon. Next slide, please. Faithfulness is shown by serving the person God places near you. So kanina, in our hands, ngayon naman, yung mga taong nasa paligid lang natin, katabi lang natin, sabi ng Lord, paglingkuran natin sila. Start with your family, be patient, be loving, be helpful, be forgiving. Help someone nearby who is struggling. Be sensitive to people needing encouragement, prayer, food, help, or time. Minsan, money. Kaya sabi ko kanina, hindi na kailangan humingi ng kapatid ng prayer. Madidiscern mo yon kung kailangan niya ng prayer, kailangan niya ng tulong. So, do it immediately. Hindi mo na kailangan maghingi pa ng sign. Amen. Do not only say, God bless you, be willing to act when you can. Let compassion move you to action. Ang sabi ng Hebrews 13:16, but to do good and to communicate, forget not. For with such sacrifices, God is well pleased. Kung gusto natin mag-glorify ang Panginoon, do good. The Holy Spirit gives compassion that moves beyond words into action. So kailangan talaga. Sabi nga, faith without action is dead. We need His eyes to notice the people God has placed near us. Minsan, may mga tao dyan, di natin nakikita, nararamdaman. But with the presence of the Holy Spirit, magiging sensitive tayo.
And we will be able to seize that opportunity to help others. Next slide, please. Number 5, use your words to build, not to want. Isa pa sa inaasahan sa ating mga anak ng Panginoon. Maging malumanay tayo sa ating pananalita. Minsan talagang nakakagigil din, di ba? But instead of speaking yung galit, sabihin mo lang, God bless you. God bless you. If you do that, you will be also blessed. Kasi kung makapagsalita ka ng masama, mapapasama ka rin. Diba? So we have to be good testimony. Yung testimony ng life natin ay dapat glorifying to God. Sabi dyan sa Ephesians 4:29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Tandaan natin mga kapatid, ang calling natin is to minister, to witness, to share the good news, di ba? At hindi yun mangyayari kung ang ating pananalita ay harsh o sharp. Amen. Pero sabi ng salita ng Diyos, sharp siya, di ba? Oo. Siya na yung tatama doon sa tao, pero hindi yung tayo. We just speak the truth. Ang truth na yun ang hihiwa sa kanilang mga puso. Hindi yung pamamaraan ng ating pagsasalita. Amen. Mayroon talagang nakakagigil minsan, pero manggigil ka ng may pag-ibig. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. So, Proverbs 18:21. Pwede pala makapantay yung pananalita natin. Pwede rin makabuhay. So, gamitin natin yung salita natin para bumuhay ng isang patay ng kaluluwa. Amen? Next slide, please. Ang sabi dyan, a faithful servant uses words to build and minister grace. So, ang faithfulness sa ating calling, nakapaloob din sa pamamaraan ng ating pananalita, mga kapatid. Think before speaking. Mahirap yan. Minsan yung hindi mo pa naisip, nagsasalita ka na. Kasi nga, out of the abundance of your heart, the mouth speak it. So, praying na pag tayo ay nabigla, masabi natin yung message ng Lord na nasa puso natin. Hindi yung curse, hindi yung mga masasamang salita. So, masusubukan natin yan mamaya. May gulating ka dyan. Tingnan natin kung ano yung sasabihin niya. Avoid gossip, insult, sarcasm, and careless criticism. Kaysa mag-chismis tayo, i-chismis natin si Lord. Amen? Yung mga busy dyan, minsan, busy talaga yan eh. Busy sa personal business nila. Avoid daw natin yung gossip, ha? Pang-asar, minsan may tinatanong ka lang, ang sagot sa'yo, hindi mo alam. Tagal mo na dito. Ano ka ba? Tinanong mo lang, dapat sinabi niya na sa'yo. So, nasayang yung mga salita. Amen? Wala sa atin yan. Speak encouragement to your spouse. Encouragement to your spouse. Diba? Children, brethren, and co-workers. So, noong isang araw, mayroon kaming diskusyon ng isang kaibigan. Paano ko daw dinidisiplina yung mga anak ko. Bakit minsan daw yung mga magulang galit agad? Yun pong ating relationship sa isa't isa habang lumalalim. Iba't ibang level naman yan eh. Dadating yan sa level na magiging talagang kaya mo na maging prangka doon sa kapatid.
o sa anak mo o sa asawa mo. But you have to develop that. So titingnan mo, no? Sabi nga, think before you speak. Ano bang level of relationship meron kami? At hindi po pare-pares ang tao. Lalo na pag hindi rin pare-pares ang lahi natin, so may iba't ibang culture, ano? So we have to be careful. Pag-aralan din natin. Obligasyon natin pag-aralan natin yung ating paligid at yung mga taong nakapaligid sa atin para maging effective tayo. No? Hindi pwedeng pare-pares yung approach. Yung turo sa akin ng asawa ko eh. Pero yung approach sa akin, pare-pares. Pares lang. Correct with love, not with pride. No? Mapapansin mo to, lalo na sa mag-asawa. Minsan may pride. No? Parang may paligsahan kayong mag-asawa. Minsan nangyayari yun. Ha? Magaling ka dyan eh. O bakit sablay? Yan, may mga gano'n na komento. Pero dahil siyempre, mag-asawa na kayo eh. Kilala nyo na isa't isa. Bawal na yung mapikon. Ano? Kunin mo lang yung message. Use your mouth for prayer, worship, testimony, and encouragement. Wala nang iba. Ang sabi ng Colossians chapter 4 verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. Amen. So dapat yung pananalita natin puno ng pagmamahal, puno ng pag-ibig. The Holy Spirit tames the tongue and fills out speech with grace. We need Him before we speak. Correct, encourage, testify, and pray. So importante din yan. Pag mayroon tayong kakausapin, manalangin muna tayo. Humingi tayo ng guidance sa Panginoon. Ano? Para maging effective. Lalo na sa pagbibigay ng advice, sa pag may papagalitan ka. Pwede kang magalit with grace naman eh. Diba? Lalo na sa mga magulang. Ano? Nagagalit lang naman tayo dahil gusto natin maging maayos. Yung galit mo ay galit ng pagmamahal. No? Yung bawat hataw mo ay, God bless you. No? God bless you. Amen. Next. Sunod po yung faithful with time, energy, and priorities. Dito maraming matcha-challenge dito. Kung naalala niyo, last year yata we spoke about ating tawag doon, panahon sa Panginoon. Ano? Yung priorities natin. Yung stewardship, ano? Sabi na Ephesians 5:15 and 16, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Sabi ng salita na yan, ano? Fools, yung hindi marunong gumamit ng oras niya sa tama. We have to spend our time well. More than money, you know? Hindi dapat nasasayang ang oras natin sa mga bagay na walang kabuluhan. Sino dito yung nagpe-pray more than 10 minutes a day? So we have to increase that. We have 24 hours a day. Yung 10 to 15 minutes mo, it's not even 2% of your daily time. Ay kung sa tithes nga natin, 10% for the Lord. So if we follow that with our time, it should be 2.4 hours in a day. Which is 2 hours and 24 minutes of time with the Lord. Prayer, devotion, lahat. Serving God. Kuya, mahirap yun ah. Hindi naman lahat, pray ka lang ng pray, di ba? Yung mga yun ang ginagawa natin, which is worship to the Lord. Pwedeng ma-count yan. No? So at least 2.4 hours in a day for the Lord. Tights ng time natin sa Lord. Sabi ng Psalms 90 verse 12,
teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Mabilis lang po ang buhay. So the more na ginagamit natin ito sa Lord, the more na nabibless tayo. Amen. The more na nakapag-bless tayo. The more na nagagamit natin yung calling natin for the Lord, for the glory of God. Next slide, please. Sabi dyan, time is a gift from God. Use it wisely. Regalo po yun. Precious gift po yun from the Lord. Do not let social media, entertainment, or laziness control your time. Give time to God first, not only leftover times. So sino yung nagbibigay na ng leftover, hindi po yun acceptable sa Lord. Gusto ng Lord, first time. Yung una sa time mo, si Lord. Prioritize family, worship, work, ministry, and spiritual growth. Plan your week with prayer. So as we start the week, kailangan may prayer na yan. Ano? Remove one distraction that we can show work with God. So, walk with God. So, this week, analyze natin, ano ba yung nakakabawas ng oras ko sa Panginoon? Tanggalin natin isa-isa. Na? Palitan natin ng time with the Lord. Matthew 6:33, which is kabisado natin lahat. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, who wants to be blessed? Unahin natin ang Lord. Ibigay natin yung most of our time for the Lord, and all the other things will be added by God to us. The Holy Spirit gives wisdom to redeem our time and choose what matters most. Ipag-pray natin. Hingi tayo ng strength sa Lord and wisdom from God para yung oras natin mas magamit natin para sa Kanya. We still need the Holy Spirit, para ma-divert natin yung oras natin sa Panginoon. We need this leading to put God first, not only when time is left over. Yung pagod ka na tapos bago ko humiga, wala pang 5 seconds, nag-amen ka lang kay Lord, natulog ka na. Grace ng Lord pag nagising ka pa bukas. No? Grace ng Lord. So, pasalamat tayo sa Panginoon. Next. Wala na rin akong time. Keep saying yes until the task is done. So sa anak ng Lord, walang giving up. Bawal o hindi, walang puwang yung giving up sa mga anak ng Panginoon. Keep saying yes. Last week, tinuro sa atin ni PJ, finishing the race. So, the moment na mag-say ka ng no, hindi ka makakatapos. Magre-reset ka, babalik at babalik ka. Hindi ka makakarating sa destination mo. Acts 20 verse 24, yan po yung ating verse. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and ministry which I have received from the Lord Jesus, to testify the gospel grace of God. With joy, mga kapatid. With kagalakan. 2 Timothy 4:7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Yan po yung sinabi. Victory, declaration ni Paul. At masarap yan maging declaration din ng bawat isa sa atin, mga kapatid. So that's all it. Hanggang dyan po yung ating mga points. So, tandaan po natin, last week, 5, ngayon 7. Baka next week, 8 o 10. No? But praise God sa kanyang presence ngayong umaga. Next slide, please. So next week po, ang sabi dyan, faithfulness means continuing until we finish what God gave us to do. Do not quit just because it becomes difficult. Meron tayong tinuro sa atin last week, magpapatuloy in the midst of trials, faithful pa rin tayo. Keep obeying even when results are slow. No? Timing ni Lord ang nasusunod, hindi atin. Finish the assignment God placed in your hands. Importante po yon. Pag may binigay sa assignment, don't give up. Hindi nakakinig bro eh. Share ako ng share, parang wala. Sige lang. Keep praying for it. Keep sharing. God is going to work. Stay faithful in prayer. Faithful in prayer. Service. In giving. Forgiveness and witnessing. And let us continue to ask God for grace to finish well. And the end,
biyaya pa rin ng Panginoon kung paano natin matatapos yung mga task natin. Galatians 6, chapter 6, verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So yung nakakaani ng biyaya ng Lord, yung mga hindi nag-give up. Minsan malapit na eh. Since hindi mo nakita, nag-give up ka, sayang. Ano? So ang wisdom na binibigay ng Lord sa atin, bawal ang umayaw. Diba? Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Amen? Praise the Lord. The Holy Spirit gives endurance when obedience becomes difficult or slow. So pray lang kapatid. Pray lang. Keep praying, keep asking for the Holy Spirit's help. We need this grace to keep saying yes until we finish our course with joy. Sa lahat ng yan, kailangan talaga lagi yung kagalakan. Dahil yun yung nagpapakita na masaya tayo ng may pagmamahal na sumusunod sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Next slide, please. So, next week po, let us prepare our hearts for the Pentecost. Ano? Malamang ito yung verse natin next week. I don't know. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and other parts of the earth. Including po yung UAE dyan. Ano? Kasama ang GCC. Other parts, utmost parts of the earth. Acts 2 verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So mapapansin natin dito, no, yung empowerment talaga galing sa banal na Espiritu. And to be able to keep us being faithful sa bawat calling na binigay ng Lord, sa bawat bagay na nasa kamay natin, kailangan natin yung presence ng Holy Spirit. Sabi dyan, Pentecost reminds us that faithfulness is not by our strength alone. The Holy Spirit empowers ordinary believers to obey Christ daily. So, ngayong week na ito, let us have, let every small step become a Spirit-led preparation of the heart. So, obserbahan natin. Maging conscious po tayo sa mga actions natin this week at yung mga habits natin. Next slide, please. Before next Saturday, yan po yung ating mga assignment. Identify one thing God has placed in your hands. Ngayon pa lang. Use it for God this week. Do one ordinary duty as worship unto the Lord. Do it with excellence and joy. Restart one daily spiritual habit. In prayer, Bible reading, thanksgiving, or worship. Sabi diyan, restart. Pero kung wala ka pa talagang sinisimulan, mag-start ka. Amen? Baka sabi mo, bro, sabi mo restart, wala pa naman eh. So mag-start ka na. Amen? It's not too late. You can start now. Serve one person near you with compassion. So tingnan natin, sino yung nilalagay ni Lord sa atin. Serve with compassion. Encourage them, help them, forgive them, pray for them, or give. Yung give na yan, maraming ibig sabihin yan, whatever it is, na kailangan nila. Kung meron tayo, bigyan natin sila. Finish one responsibility you have delayed. So this week, we have 1 week. Kung may responsibility na binigay ng Lord sa atin na hindi natin natapos, we have 1 week to finish it. Para pagpasok natin ng celebration ng Pentecost, ready tayo mga kapatid. Amen? Madadagdagan, yung outpouring ng Holy Spirit, patuloy nating mararanasan. Ayon, ang final reminder, 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Lahat po ng ginagawa natin ay hindi in vain. Nakikita ng Lord, nagagalak ang Lord, at nagkakaroon din tayo ng kalakasan. At lahat ng mga victories na yan, bilangin natin, yung mga victories na yan.
yung mga natupad na promises ni Lord, yung mga natugon na panalangin natin. At hindi po sapat yung oras natin to count those blessings. Amen. So, be faithful with what God has placed in your hands now. Minsan pa. Work on it. Use it. Serve with it. Ano man yan. Rod man yan. Kung ano man yan nilagay sa kamay mo. Use it. And finish your course with joy. Wala akong nakikitang joy, ah. So, tumayo po tayong lahat. Naging parang metro yung last 4 points. But praise God, sa kabutihan niya, tayo po ay natuto minsan pa ngayong umaga. At alam ko na patuloy na mangungusap ang Lord sa atin the entire week. And we will be very, very excited and ready for the Pentecost next week. At alam ko meron tayong holiday ngayong Monday, no? So, talagang Lord marunong, ano? Alam niya eh. Para medyo naka-recharge tayo bago mag-Pentecost. Ha? Praise the Lord. Let's pray. Panginoon, salamat minsan pa, O God, sa iyong presence ngayong araw na ito. Salamat, Lord, sa napakaraming katotohanan at katuruan na minsan pa, Panginoon, ay pinaalala mo sa amin. We have heard of all these things. We have known these things. But today morning, Lord, you encourage us once again na gamitin, Panginoon, yung mga bagay na yan for your glory. Salamat, Lord, sa pagtawag mo sa bawat isa sa amin. And encourage yung mga hindi pa tumatanggap sa iyo. Sa oras na ito, tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. That they too may receive that calling. That they too may receive that Holy Spirit. That they too may receive that salvation. Yung grace, yung pagmamahal, yung kaligtasan na libre mong kaloob sa bawat nagtitiwala at nananampalataya sa iyo. Salamat, Lord, minsan pa, O God, dahil naranasan namin yung pag-ibig mo, Panginoon. Gusto namin, God, ibalik yung papurit pagsamba na yan. Oh God, sa bawat bagay na gagawin namin ngayong linggo, ngayong araw na to, Lord. It is our desire, oh God, to worship you, to honor you in everything sa buhay namin. At patawarin mo kami, O Lord, sa mga pagkakataon na hindi namin nakita ang mga bagay na ito. But today, Lord, salamat for showing us the way again, for making us experience your grace and your love, O God. Salamat sa iyong mga salita na aming napag-usapan ngayong umaga. I believe in my heart, O God, na mananatili ito, hindi lang for this week, but for the entirety of our lives, O God. At kami, Lord, ay nakahanda na laging tumanggap ng paalala mula sa iyo. Mula sa iyong banal na salita, O God. Nakahanda kami with open arms, O God, to again and again, O God, embrace your Holy Spirit. Lord, bless each and every one of us. Saan mo man kami dadalhin at idadako sa linggong ito, O God. Let us be a blessing, Lord. Makita sa mga buhay namin, Panginoon, ang iyong presence. Ang liwanag na nagmumula sa iyo, O God. As you have said, Lord, let your light shine amongst men, O God, that your name may be glorified. Salamat, O God, sa katapatan mo sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Patuloy naming nararanasan, O God, ang presence mo. We just thank you, Lord. Your presence alone is enough for us, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. More than anything else, Lord. Pagpalain mo ang gawain ito. Pagpalain mo yung mga kapatid ko na inuna at piniling unahin ka sa araw na ito. Even, Lord, yung mga kapatid namin who joins us online, O God, bless them, Lord, and make them experience the joy of serving you, O God. We thank you, Father. We glorify your name. We praise you, Lord. We love you. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen.